never forsake us. And lagi siya nandyan para sa atin.
given us another opportunity to praise your name and to thank you, Lord God. Thank you, Lord, for this life, for all the blessings, and for all the times that you have been with us. Surely, Lord, na hindi mo kami iniwan at pinabayaan, Lord. At alam namin, Lord, na patuloy mo yung gagawin, Lord. Basta magtitiwala kami, Lord, sa iyo, Lord. As we continue this service, Lord, we pray that you cleanse our hearts and our minds, Lord, na ninisin niyo po kami ang bawat isa po sa amin, Lord, upang maging karapat-dapat sa inyong harapan, Lord. We pray, Lord, for knowledge and wisdom, Lord. Turuan niyo po kami ngayong araw. Hayaan niyo pong matuto kami sa iyong salita, matuto po kami sa isa't isa, Lord. Guide us all through this service. In Jesus' name we pray. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. At bago po natin tanggapin ang tinapay at ang katas ng ubas, muli ay ating pong pakinggan ang paalala ng Biblia sa aklat po ng unang Korinto chapter 11, verse 29 hanggang 29, mga kapatid. Narito po ang sinasabi bilang paalala po sa ating lahat. Sapagkat ang sinumang kumakain at uminom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain sa kahatulan laban sa kanyang sarili. Yan ang dahilan kung bakit mahina at sakitin ang marami sa inyo at may ilan ngang binawian ng buhay. Ang paalala po ng Biblia, mga kapatid, sa atin ay isa pong napakagandang tagubili ng Panginoon. Sa verse 27 po ay narito po sinasabi, sino mang kumakain daw po ng tinapay at ang kumakain at uminom sa kopa ng Panginoon, kung siya po sa kanyang paningin ay hindi po siya nararapat, ay siya po ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. So ano pong ibig sabihin ng paalala po ni Apostol Pablo sa atin? Bago po natin tanggapin ang tinapay at ang katas po ng ubas na sumisimbolo po sa dugo at katawan ng ating Panginoon, ay dapat daw po ay siyasatin natin ang ating mga sarili. Bakit po ganoon? Sapagkat kung tayo po ay nakagawa ng mga pagkakasala, sinadya man natin o hindi, dapat po ay hingi muna natin yun ang kapatawaran sa Panginoon. Kung sa ganun po, tayo po ay magkaroon ng karapatan na tanggapin ang kanyang mayamang pagpapala. Alalahanin po natin na gagawin po natin ang mga bagay na ito bilang pag-alaala po sa naging katubusan po nating lahat sa ating mga pagkakasala at ang pagbibigay sa atin ng Panginoon ng kapatawaran at ang kaligtasan espiritual sa lahat po ng tumanggap sa kanyang anak. So bago po natin tanggapin ito, na tayo po ay aalalahanin ang kanyang kamatayan at ang pagkatubos nating lahat, ito po ay dapat inihingi natin sa Diyos ng kapatawaran sa mga nagawa po nating pagkakasala. So muli, bago po natin tanggapin ang tinapay at ang katas ng ubas, tayo po ay sama-sama manalangin. Let us pray. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami po, Panginoon, ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa umagang ito, sa buhay at kalakasan po na muli ay pinagkaloob niyo po sa bawat isa. Salamat din, Panginoon, sa pagkakataon ito na kami mga magkakapatid, even ang aming mga panahon ay kasama po namin, Panginoon, na alalahanin po ang dakila at pusilak na pag-ibig na iyong ipinigay at pinagkaloob sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Ama, na sa kabila po ng aming pagiging makasalanan, kami, Panginoon, ay iyong tinanggap. Kami pinaglaanan mo ng pagsasakripisyo sa pamamagitan po ng iyong anak na iyong sinugo sa aming lahat. Na siya, Panginoon, ang umako sa lahat po ng pagkakasala, sa lahat po ng mga sakit, parusa, na nararapat sana para sa amin ay inako po ng iyong bugtong na anak. And even kamatayan sa krus, Panginoon, ay kanya pong ginawa upang kami po, Panginoon, ay ligtas. Kaya, Ama, sa umaga po ito muli kami po ay nagpapasalamat sa inyo at kami humingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakasala o pagkakamali, sinasadya man o hindi, Panginoon. Patawarin niyo po kami lahat at
nawa ay maging katanggap-tanggap po kami sa inyo bago namin tanggapin ang tinapay at ang katas ng ubas na sinisimulis nga po ay ang dugo't katawan ng iyong bugtunan. Muli Panginoon, ito po ang aming samot dalangin at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Mga kapatid, sabi po ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa unang Korinto chapter 11 verse 23 hanggang 26, narito po ang sinasabi. Itong aral tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo, ang Panginoong Hesus nung gabi siya pagkanulo ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piras ito at sinabi, ito ang aking katawan inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin tanggapin ang tinapay. Gayon din naman matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang sarong sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at inom sa sarong ito, ay pinahayag ninyong kamatay ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Sabay-sabay po natin tanggapin ang katas ng ubas. Minsan pa po nawa ang lahat po ay napagpala sa ating pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Amen. Good morning po. Kamusta po ang ating buhay ng pagbibigay po? Palakpakan po natin ang ating Panginoon po. Before we give our offerings, let us read 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Sabi po sa verse na ito ay, dapat magbigay ang bawat isa sa inyo depende sa gusto niyang ibigay. Hindi mabigat sa loob o napipilitan lang. Kasi mahal ng Diyos ang taong masaya pag nagbibigay. Sinasabi sa atin ng verse na ito na dapat pag nag-aalay tayo ng ating kanya-kanyang offering, ay nakaset ang puso't isipan natin na para sa Diyos itong pinibigay natin at dapat hindi tayo napipilitan magbigay. Kasi para sa Diyos ang offering itong bibigay natin na dapat ang bibigay natin ay ang gaang sa kalooban dahil hindi tayo nagbibigay para sa puri ng tao pero para sa kasiyahan ng Diyos. At mapapasaya natin ang Diyos kapag nag-aalay tayo ng offering ng may kasiyahan. Kahit material na bagay o serbisyo yan, ay dapat meron tayong kasiyahan habang nagbibigay. Kaya subukan po natin magbigay na may kasiyahan kasi nakalagay po sa verse, God loves a cheerful giver. Let us pray po. Lord, maraming salamat po sa amin po sa amin, Lord. Maraming salamat po sa inyo pong muling pagbibigay po sa amin, Lord, ng pagkakataon po, Lord, makapag-alay po sa inyo, Lord, bilang thanks po, Lord, sa inyo pong kabutihan po this whole week po, Lord. And Lord, nalalapit po namin sa inyo, Lord, ng ampong kanya-kanyang offering po, Lord, na may kasiyahan po, Lord. And Lord, sana rin po, Lord, bless niyo po ang bawat isa po sa amin, Lord. Sa Panginoon Jesus, Amen. Praise the Lord. Maraming salamat na. Palakpakan po natin ang Panginoon. Last month, katatapos lang po natin ang Unstoppable. Katatapos lang po natin ang Tama! Unstoppable Love. Ano po? And salamat ng marami. I do hope na ngayong araw na ito at sa mga susunod na araw, hindi po mapipigilan ang pag-ibig natin. Amen po ba? Lalo naman doon sa mga taong hindi kaibig-ibig. Yung mga kaaway. Yung mga taong ayaw sa atin. Amen po ba? Yung mga taong tingin natin masama ang ugali, hindi mapipigil yung pag-ibig natin sa kanila. Lalo natin silang mamahalin. Lalo natin silang iibigin. Todo-todo ang pagmamahal. Kasi yung pag-ibig na yun hindi galing sa atin, galing sa Panginoon. And so, ngayong March, meron po tayong bagong team. At syempre, hindi tayo hihinto. Ang team po natin this month ay Unstoppable. Naku, meron po
talagang conviction. Ang team po natin this month ay Unstoppable! Palakpakan po natin ang Panginoon. We are continuing our theme this year all about unstoppable, and we're moving this month to what we call unstoppable faith. This Sunday, let's talk about faith that moves mountains. And let's open our Bible in the book of Mark, chapter 11, verse 22 up to 24. Sabi ng Panginoon, have faith in God, Jesus said, or Jesus answered, truly I tell you, if anyone says to this mountain, go, throw yourselves to the sea, and does not doubt in their hearts, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Shall we come to the Lord and pray? Heavenly Father, bless your words. Bless your words. Lord, bless your words in our lives this morning. Speak unto us, O Lord. Bigyan po kami ng pusong malambot, Panginoon. Pusong laman na nakakaramdam sa iyong mga salita. Alisin po, Panginoon, ang kalyo ng puso namin kung meron man in the name of Jesus, and through the power of your Holy Spirit, kung meron man kalyo ang puso namin, hindi na nakakaramdam, manhid na, Panginoon. In the name of Jesus, tanggalin mo po yung kalyo, Panginoon. Alisin mo to, Panginoon. At sa ganun maramdaman namin ngayong umaga ang iyong mga salita na nagsasabi na ang pananampalataya ay pwedeng magtanggal, magpagalaw ng anumang bundok sa buhay po namin. Lord, we commit ourselves to listen to you this morning. Let the Holy Spirit work in the midst of us through your words in the name of Jesus. Ito ang aming prayer. Let us all say, Amen, Amen, and Amen. Hallelujah, Hallelujah. Well, everyone believes in something. Bawat tao po ay mayroong pinaniniwalaan. Some people believe in what we call talent. Kaya naman kung paano po yung husay nila is because they believe doon sa kahusayan o talento na meron sila. Some people believe in their intelligence. Mga tao matatalino, believe na believe po sila sa dulong nila, believe na believe sila sa kanilang kaalaman, sa kanilang naabot. Some people believe in connections. Oh, kakilala ko si ganito. Kakilala ko si ganyan. Some people believes in what we call money. Ang paniwala nila, mapera ako. Ang paniwala nila, mayaman ako. Meron akong nito, meron akong ganyan. And they thought, because meron sila noon, parang hindi na po sila mapipigilan sa anumang kagustuhan na gusto po nilang gawin. Parang wala na pong darating na problema sa kanila. Some people believe in what we call education. Some people believe in what we call experience. Well, sa simula, mukhang okay naman. Sapat naman ang mga ito. Pero alam po ba ninyo, darating ang panahon na mayayanig ang buhay mo. Ano po? At darating mga problema na mas malaki kesa sa naipon mo, problemang mas mabigat kesa sa kaya mo, mga problemang mas malalim kesa sa nalalaman po natin. At doon po natin mararamdaman, doon natin marirealize yung lahat ng pinaniniwalaan po natin ay mayroong hangganan pala. Yung lahat ng kakayanan po natin ay mayroong palang hangganan. May hangganan pala ang aking kakayahan. You know, when life shakes us, doon natin nakikita yung ating limitasyon. Tama po ba ako? Kapag nagkakasakit tayo, kapag nawawalan tayo nito, kapag kinakapos po tayo sa buhay po natin, kapag ang lakas po natin ay nauuwi sa panghihina, nakikita po natin yung ating limitasyon. Nakikita po natin yung limitasyon natin pag nagkakasakit ang mahal natin sa buhay, bumabagsak yung ating negosyo, nagkakaroon ng family problem o relational problem, nasisira ang relasyon, even natutuyo yung spiritual life. At kung minsan, bigla po natin na itatanong, pag dumadaan tayo sa series ng bigat ng buhay na ito, nasasabi po natin, Lord, kaya pa bang ayusin to? Pwede pa po bang mabago ang sitwasyon na ito? May pag-asa pa po ba, Lord? Alam nyo, Jesus called these impossible things or impossible situations
na nakikita at nararanasan natin, tinawag po ito ni Jesus na mountains. Ang mga mountains sa buhay po natin ay mayroong iba't ibang anyo. Merong mountains of financial crisis. Sino po rito ang merong mountains of financial crisis? Ang hindi magtaas, sagana. Ulitin ko po. Sino po rito ang merong mga mountains of financial crisis? Lahat po tayo. Di ba? May mga bundok tayo na talaga naman, pag tinignan po natin yung bulsa natin, hindi bumubukol. Di ba? Ang laman ng wallet natin, puro resibo. Tama po ba? Tama? Ang laman ng envelope po natin, puro bills. Mga babayaran. And so, kung minsan naisip natin, Lord, paano na to? Nagkasabay-sabay lahat. May pag-asa pa ba? There are what we call mountains of family conflict. Sometimes di kayo magkaintindihan mag-asawa. Yung mga anak mo hindi maintindihan, as well as yung mga anak mo, hindi ka rin maintindihan. There are mountains of emotional wounds. Di ba? Yung sugat na sugat yung puso. Ang daming mga pinagdaanan ng yung puso na until now, hindi pa gumagaling. Di ba? There are mountains of ministry struggles, personal failures, and sometimes mountains of spiritual dryness. Yung bang ang tagal mo na sa church, tapos ang pakiramdam mo tuyo ka na. Yung parang hindi ka na nag-grow. Yung parang wala na yung kasariwaan. Wala na yung excitement na nararamdaman mo. You know what? Lahat tayo may sariling bundok. Meron tayo kanya-kanyang mountains. And dito po sa Mark chapter 11, Jesus speaks of one of the strongest faith declaration in the Bible. Ang sabi po ni Jesus, hindi po niya sinabing, faith can help you survive the mountains. Ang sabi po ni Jesus, faith can move mountains. Faith can move mountains. Hindi po niya sinabing, faith can avoid mountains. Hindi po niya sinabing, faith can escape mountains. Hindi po. Ang sabi niya, move. Faith can move mountains. Now, let me give you the context of our scripture today. Bago po sabihin ni Jesus ang tungkol sa faith that moved mountains, may pangyayari po munang naganap eh. Meron po. Dito sa Mark chapter 11, makikita ho natin si Jesus, papasok po siya sa tinatawag nating huling linggo ng kanyang buhay bago po yung krus. Now, sa umaga, habang papunta po sila sa Jerusalem, nakita po ni Jesus isang puno. Anong puno po yun? Yung puno ng igos. Nung nakita niyo po yung puno ng igos, ang lago-lago ng dahon. Alam ba ninyo mga kapatid? Pagka noon, yung puno ng igos, malago ang dahon, expected na mayroong bunga. Kaso ito ang problema. Nang silipin ni Jesus, puro dahon lang. Wala pong bunga. And therefore, ang ginawa po ni Jesus, sinumpa niya po yung pong puno ng igos. At ang sabi po niya, hindi ka na mamumunga kahit kailan. And guess what? Kinabukasan, immediately kinabukasan, napansin po ng mga alagad na tuyo hanggang ugat yung puno. So nagulat po sila. At ang sabi po ni Peter, sabi niya, Rabbi, tignan ninyo, natuyo na ang puno ng igos na sinumpa ninyo. At dito sumagot ang Panginoon. Ang sabi niya, have faith in God. Noong sabihin ni Jesus ang tungkol sa faith sa harap ng mga apostol at sa harap ni Peter, ipinakikita ho niya na ang pananampalataya ay hindi abstract idea, hindi po. Pinakikita po ni Jesus na reality ito. Ito ay nakaangkla sa isang totoong pangyayari. Okay? Totoong pangyayari. Nakita ho nila nang sabihin ni Jesus na kahit kailan hindi na mamumunga ang puno ng igos na ito. Nakita po nila kinabukasan natuyo yung puno ng igos mula doon sa top hanggang doon sa bottom. Ipinakikita ng Diyos ng Panginoon Jesucristo that faith is not an abstract idea. Faith is a spiritual reality. It's a spiritual reality. Meaning this is living beyond limitations.
limitations and walking in God's power. Kaya yung faith natin sa Panginoon, hindi po yan abstract idea. It's living beyond your limitation or people's or humans' limitations, mga kapatid. It's walking in God's power. Na alam mo, ang Diyos ay makapangyarihan at meron siyang kayang gawin. Yun po yun. That is what we call spiritual reality. Now the question is this: what kind of faith is required to move mountains in our lives? Three things that we need to remember. First of all, faith that moves mountains starts with the right connection. Ito yung unang-una. Ang pananampalataya daw po na kayang magpakilos ng bundok mo ay nagsisimula sa tinatawag po nating connection. Anong sabi po ni Jesus? Balikan natin. Mark 11:22. Have faith in God. Ano nga po? Have faith in God. With conviction. Ano nga po? Have faith. Have faith in God. Do you think sinasabi ng Lord ito sa mga apostol lang? Sa kanila lang? At that time? No. Sinasabi ito ng Lord until now sa iyo. Sa iyo. Sinasabi ng Lord sa iyo, have faith in God. At sabi po niya, have faith in God. Ang lakas ng pananampalataya mo ay hindi nasusukat sa lakas ng pananalita mo, kundi sa lakas ng Diyos na iyong pinaniniwalaan. Doon nakasandal yung kapangyarihan sa Diyos na makapangyarihan, hindi doon sa lakas ng declaration ng labi natin. Alam niyo po, maraming malakas mag-declare, malakas ang declaration, mahina naman ang devotion. Marami pong malakas mag-declare pero mahina ang mag-pray. Pero alam niyo po, yung tunay na faith nakaugat sa relasyon, hindi sa emosyon. Nakaugat po yan sa realidad na meron kang relationship sa Panginoon at kilala mo ang Diyos na sinasamba mo. Alam mo, sa ating Diyos, all things are possible. Walang bagay na imposible sa Panginoon. Wala. But there are times na we are too much of our emotion and sometimes we cling to our emotions, we cling to our words, pero kulang na kulang tayo sa prayer, kulang na kulang tayo sa Word of God, kulang na kulang po tayo sa pagkakilala natin kung sino ang Diyos na sinasamba po natin. Tandaan po natin, faith flows from intimacy with God. So ang tanong ko po, gaano ka ba ka-intimate kay God? Gaano ka kalapit sa Panginoon? Now, let's go back to one of the known biblical story about David and Goliath. In 1 Samuel chapter 17, kilala niyo si David? Of course, kilala po natin si David. At noong haharap siya kay Goliath, look at this mga kapatid, noong haharap siya kay Goliath, wala siyang armor. Haharap siya kay Goliath, wala po siyang espada, wala po siyang military training. Pero kung anong meron siya, yun ang wala ang kalaban. Ano ang meron siya? Matibay na relasyon sa Panginoon. And ang sabi po niya, the battle is the Lord's. Hindi po niya sinabing, magaling ako dyan. Mahusay ako. Malakas ako. Asintado ako. Hindi. Hindi po sa kanya. Hindi. Ang sabi po niya, ang laban na ito ay sa Panginoon. Hindi po niya sinabi na yung laban na yun ay kanya. Hindi po. And sometimes, pag may pinagdadaanan po tayo, ito yung kulang natin. Inaakala po natin na pag may sakit tayo, yung sakit po natin, battle natin. Pag walang-wala tayo, iniisip natin, yung laban natin, sa kawalan po natin, ay battle natin. Nakakalimutan natin, anak tayo ng Diyos. And we have this certain connection with our God by faith. And therefore, God is telling you, ako bahala, anak. Kaya lang nakakalimutan natin yun. Sabi mo sa katabi mo, makakalimutin. Yan! Di ba? Huwag mo kakalimutan, anak ka ng Diyos. At kung ikaw ay anak ng Diyos, may connection ka sa Kanya. Ang Diyos ang bahala sa iyo. Tingnan niyo si David. Tingnan niyo si David. Hindi po niya nakalimutan na yung laban na yon ay hindi kanya. Ang sabi niya, ang laban ay sa Panginoon. The battle is the Lord's. Hindi po niya sinabing,
asintado ko, kaya ko patamaan yan. Hindi po yung sinabing matatalim itong bato na to, pag tumama ito sa ulo niya, putok ang noo niya, patayan. Hindi po niya sinabi yun. In-acknowledge po niya kung ano ang relationship na meron siya sa Panginoon. And because of that connection, bagsak ang giant. Bagsak si Goliath. Now, question ko po ito. Anong giant meron po kayo? Anong higante meron po kayo? Alam niyo ba gusto ng Panginoon pabagsakin yung higante niyo? Ito lang problema eh. Ang tiwala mo kasi sa sarili mo. Remember, the battle belongs to the Lord. Ang laban ay hindi sa'yo. Ang laban sa Panginoon. You just need to give it all to God. Alam niyo ang sabi ng psychology, secure attachment leads to higher resilience. So kapag ang isang tao po ay may matibay na emotional connection, merong reliable source of strength, mas nagiging matatag, kalmado, mas malakas ang loob o resilient. Spiritually speaking, mga kapatid, strong connection to God results to stronger faith. Now, the question is this: do you have a strong connection to our God resulting to stronger faith? Meron ka bang ganon? Pastor, gusto po ng ganon. Well, here are the things that you need to do. Palalimin mo ang prayer life mo. Pakisabi mo nga sa tabi mo, umattend ka nga ng power night. Yan. Sabi mo sa katabi mo, tapikin mo, umattend ka nga ng power night. Ulitin mo sa kanya. Sabi mo sa kanya, okay, huwag kang tamad. Yan. Ito, gusto ko lang pong maging maliwanag ha. Kung wala rin lang naman kayong ginagawa sa bahay pag Wednesday, kaysa manood kayo ng TV o mag-social media kayo, pumunta kayo rito at makipanalangin kayo sa prayer warriors. Isipin niyo po yung prayer warriors, they are really praying for you. Why not give yourself a try, level up your faith, come here every Wednesday, and join yung ating pong prayer warriors. Tapos sabi mo, I want to have a strong connection with God. Ayun, ang lakas-lakas ng declaration, kulang naman sa devotion. Ang lakas mag-declare, wala namang prayer. Pastor, gusto mo lumago sa pananampalataya. Ay, tamad ka naman, panalangin nga lang, di mo mapuntahan. Pastor, masama kasi pakiramdam ko. Bakit kita nakikita sa mall? Huwag tatanggi. Nakikita sa mall, pakalat-kalat ka doon. Nakakapamalengke ka, pero wala kang time. Bakit? And then sasabihin mo, I want to have a strong connection with God. I want to have a strong connection. Baka pinubola mo lang si Lord at ang sarili mo. Di ba? Pastor, marami po kasi akong ginagawa sa bahay. Ay nako, yung gawain sa bahay ay hindi naman nauubos. Tumanda na ako ng ganito, hindi pa matapos-tapos. Ang CR ay laging lilinisin. Ang damit ay laging lalabahan. Ang kurtina ay laging nadudumihan. Ang salas ay laging naaalikabukan at wala nang katapusan kapag yan ang iyong dahilan. Hanggang dito ka sa mundong ito, hindi matatapos ang dahilan mo. Na gusto mong matapos, pumunta ka sa langit. Sino po rito ang gusto na sa langit? Kita nyo naman, ayaw nyo naman ngayon. So ano po ang sinasabi ko? Iwanan ang labahin, iwanan ang gawain sa bahay, iwanan ang telebisyon, iwanan ang social media. Gusto mo pala ng strong connection eh. Pumunta ka pag Wednesday, samahan mo ang prayer warriors, makipanalangin ka, malapit nang magunaw ang mundo. Nagigera na nga eh. Nag-declare na nga ang US at ang Israel ng laban sa Iran at nagigera ngayon. Tapos ikaw pa social media, pa swipe kang ganon. Ewan ko lang sa'yo, pag nakita mo na yun, ano yung lumilipat na yun? Kakamerahan mo pa, boom! Sabog ka! Ganon? Ganon ang gusto mo? Strong connection, mga kapatid. If you want a strong connection, palalimin mo ang prayer life mo. Pakiulit mo sa tabi mo, sabi mo sa kanya, kung wala ka rin ng ginagawa, pag Wednesday, pumunta ka dito sa chapel. Yan! Palapakan natin ang Panginoon. Unahin ang intimacy kaysa activity. Diba?
Kinalanin mo ang kalakihan ng Diyos, higit sa kalakihan ng problema. Tandaan mo ito, faith grows when your relationship with God grows. Pero hindi lalago ang iyong pananampalataya kapag hindi lumalago ang relationship mo kay God. A second thing, faith that moves mountain speaks with authority. Ang pananampalataya daw po na pwedeng magpalipat ng bundok ay pananampalataya, na nagsasalita na mayroong otoridad. It speaks with authority. Let's go back in verse 23. Truly I tell you, if anyone says to this mountain, go, throw yourself to the sea, and does not doubt in their hearts, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Notice mga kapatid, ang sabi ng verse, whoever says to this mountain, faith is not silent, faith speaks. Ang pananampalataya mga kapatid ay hindi po tahimik, ang pananampalataya ay nagsasalita. Pero hindi nagre-reklamo. Sino po dito yung mga Kristiyanong reklamador? Huwag nyo na itaas ang kamay nyo at kahiya-hiya. Pero meron po kayong kilalang reklamador. Meron po. Ulitin ko ang tanong ko. Meron po kayong kilalang reklamador. Nasa bahay nyo. Huwag nyo nang sabihin kung sino siya. Faith speaks! Totoo yan. But it doesn't complain. Kaya kung Kristiyano ka at reklamador ka, tumigil ka. Huminto ka. Hindi nalulugod ang Diyos. Lalo na kung ikaw ay nasa ministry, marami kang makikitang problema, nandito ka sa loob ng church, and you are involved in a certain ministry, ang daming kulang, ang daming pasaway, ang daming ganito, marami ka talaga pwedeng ireklamo. Pero hindi yan yung kind of faith na tinutukoy ng Biblia. Ang kind of faith na tinutukoy ng Biblia ay yung pananampalataya na nagsasalita, na mayroong otoridad. Pananampalataya po na hindi nagrereklamo, hindi nagpapanik, hindi emotional ranter. So, ang tanong ko po, ikaw ba reklamador ka? Tingnan mo nga yung katabi mo. Sa itsura ba ng mukha niyan, mukhang reklamador? Huwag kayong mag-iba ng mukha, mahahalata. Don't be an emotional ranter. Hindi bagay sa iyo yun bilang Kristiyano. Lalo na kung nagtitiwala ka sa Diyos. Meaning, kung ano man ang nangyayari sa paligid mo, okay, alam mo may gagawin ng Diyos. Eh kaso hindi ganun tayo eh. Amen, amen kayo dyan eh. Hindi naman ganun ang nangyayari. Amen, amen. Every Sunday, amen. Eh kumusta naman ang buhay mo hanggang amen na lang, wala naman nababago. Hanggang ngayon, ranter ka pa rin. You always rant about your life. You always rant about your ministry. You always rant about this church wherein you are involved. Wala ka nang ginawa kundi magreklamo. Sige nga, maghanap ka nga ng church na perfect. Alam ko, pagka ikaw nakahanap ng perfect church at pumunta ka doon, sila naman ang magrereklamo kasi andun ka. Bakit nandito yan? Ha? Perfect church natin eh. Bakit nandito yan? Sigurado yun. Kaya kung meron po kayong kilalang Christian, walang ginawa kundi mag-rant. Walang ginawa kundi mag-murmur. Walang ginawa kundi magreklamo, magpanik. Pakikalabit niyo. Oy, kapatid, hindi yan yung pananampalatayang hinahanap ng Diyos. God wants you to speak faith with authority. That's what we call spiritual authority. Hindi sinabi ni Jesus na talk about your mountain. Okay? Let me clarify this. Hindi sinabi ni Jesus na talk about your mountain or talk about your problem or talk about your ranting, talk about your murmuring, talk about the things na ayaw mo, gusto mo, dapat ganito, dapat ganyan. Hindi ganon. Ang sinabi ni Jesus ay ganito, talk to your mountain. Hindi niya sinabing talk about. Ang sabi niya, talk to.
Marami ngayon ang kinakausap tao tungkol sa kanilang problema. Tao. Diba? Yung iba kinukwento pa sa social media. May problema ako sa ganito. Akala mo naman magsasalita yung FB sa kanya. Alam mo, dapat mong gawin ganito. Ganito ang gawin. Ganun ba ang social media? Magsasalita sa'yo? Ha? Magsasalita ang social media sa'yo? Of course not! Mag-rant ka na mag-rant doon. Galit na galit ka. Hindi ko binabanggit ang pangalan, pero siya ay kalbo, tapos nakasalamin, ano siya, hindi ko binabanggit ang pangalan, nakakurbata siya, nakasuit siya. Sabi niya ba, si Pastor yun? Tanong, may magagawa ba yun? Wala! Wala magagawa yun! Sabi ni Jesus, talk to your mountain, not to people, not to social media, not even to the books or research na meron ka. Ang problema po, hindi kinakausap ng mga tao ang mountain sa panalangin. Let's follow the example of the Lord Jesus Christ in one of the biblical account where Jesus calmed the storm. Naalala niyo yun? Mark chapter 4 verse 39. Na yung bangka po nila, lulubog, ginising nila ang Panginoon. Sabi nila, Lord, Lord, don't you care? Lulubog na tayo, Lord, Lord. So ang Panginoon bumangon, He got up, and pagbangon ng Panginoon, He rebuked the wind and said to the waves, quiet! Be still! Then the wind died down and it was completely calm. Kapatid, grabe to. Hindi po kinausap ni Jesus ang mga disciples. Hindi po niya sabi, okay, don't panic. Okay? Don't panic. Nagwiwave, don't panic. Okay, don't panic. Be still. Hindi yun ang kinausap niya eh. Di ba? Ang malaking problema, hindi yung apostol, hindi yung bangka, hindi. Hindi mo nagreklamo si Lord, kasi naman nalilit ang bangka na dinala niyo eh. Kung dinala niyo, malaking bangka, magkakaganto ba tayo? Hindi niya pinagalitan. Ano ang kinausap niya? Sino kinausap niya? Yung problema. At ang problema at that time, winds and waves. And Jesus talked to the winds and talked to the winds, talked to the what we call waves. Sabi niya, be still, be quiet. At lahat ng ito ay huminto at naging kalmado ang sitwasyon. Kinausap niya ang bagyo. Sabi niya, peace, be still. And the storm obeyed. You know, when God speaks, nature obeys. When faith speaks, heaven moves. Ikaw, kailan mo kinausap yung problema mo? May problema ka sa anak mo, kailan mo kinausap yung problema? Hindi, pastor, kasi yung anak ko may problema, kaya siya kakausapin ko. Baka kailangan mo ng ibang approach. Baka kailangan mo kausapin yung problema sa pamagitan ng panalangin. Natutulog ang anak mo, papray mo, Lord, dalangin ko po sa iyo! Tanggalin mo po ang pagiging rebellious ng anak ko! In Jesus' name! Kausapin mo yung rebellious attitude. Tanggalin mo yun. Yun ang problema eh. Hindi naman talaga yung anak eh. Lord, anumang spirito na mayroong anak ko, kung bakit siya po'y napakatamad, in the name of Jesus, tanggalin mo po ang katamaran. Katamaran, lumayas ka sa katawan ng anak ko. Amen? Dapat ganun. Tama? Kasi hindi eh. Ikaw anak, napakatamad mo. Wala mangyayari sa buhay mo. Ha? Napakatamad mo. Tandaan mo to. Wala ka magiging future. Tama? Ay, yung anak mo kinakausap mo. Ay, di, tamad pala ako. Tamad pala ako. Sige, tamad ako. Okay, tamad ako. Sige, pakataman ako. Yung pala sinasabi mo sa akin eh. Tamad ako. Okay, tamad ako. Gagawin ko kung anong sinabi mo. Okay, tamad ako. Yeah, tamad ako. O, di yun nakalagay sa isip niya. Talk to the mountain! Kausapin mo yung problema. Yun ang palayasin mo. Yung asawa mo, pasaway. Lumayas ka! Lumayas ang asawa mo. Nung umalis, sama ng loob mo, lumayas ka. Hindi man lang nag-iwan. Nakalim na kaprasang pera. Pinalayas mo eh. Pinalayas mo.
gumagalaw sa kanya. Halimbawa, asawa mo, palainom ng alak. Diba? Pagdating, lasing. Kausapin mo agad. Hindi yung asawa mo. Ikaw, spirito ng pagiging lasanggero, lumayas ka sa asawa mo. Tignan mo lang magiging tanggal ang pagkalasing ng asawa mo. Ganun agad. Salubungin nyo agad. Hawakan nyo agad sa loob. Pray over agad. Baliktad mo asawa mo, sigurado yan. Tanggal yun. Kaso hindi tayo ganun eh. Ang kinakausap natin lagi yung tao. May problema tayo sa asawa. Sabi, alam mo yung asawa ko, sama-sama na lang ko. Parang hindi nila ako mahal tulad ng dati. O, nanlalamig pala. May espiritu ng panlalamig. Anong gagawin mo? Ang kausapin mo yung panlalamig. Palayasin mo sa katawan ng asawa mo. Ganun yun. Amen? Iyan na nga example ni Jesus. Linaw-linaw na nga nito eh. Alam nyo, ipinakikita ng neuroscience. Verbal framing rewires what we call emotional responses. Yung paulit-ulit mong sinasabi, naaapektuhan yung mindset mo. Oo, yung paulit-ulit mong sinasabi, naapektuhan yung mindset mo. Halimbawa, sinasabi mo, tanga ako. Magiging tanga ka nga. Sino po rito yung gusto sinasabihin sa sarili niya na tanga? Huwag ka na magpakahirap. Kaming lahat sasabihan ka namin. Kung gusto mo yon. Pero wala eh. Di ba? Pero alam niyo po, itong pag-aaral nito makatotohanan eh. Yung paulit-ulit mong sinasabi, naapektuhan yung mindset mo. Ito matindi. Pag affected na po yung mindset mo, maapektuhan na po yung decision making mo. Natural. Kung lagi mo sinasabi mong tanga ka. Pati yung decision mo, tatanga-tanga. Kaya, bakit nagkaganito? Kasi po tanga ako. Di ba? Kasi yun na sinasabi mo eh. Hindi lang yun. Ito matindi. Pati yung reaction mo, kakaiba. O ba't yung reaction mo? Siyempre, tanga ako eh. Di ba? Di ba? Tama niyo po yung point. Yun you understand? Mga kapatid, kung ano yung paulit-ulit mong sinasabi at kinakausap mo yung sarili mo ng ganon, o kaya naman kinakausap mo yung tao paulit-ulit na ganon, naririwar yung thinking niya. Nagiging ganon sa sinasabi mo. Kaya ang kausapin mo yung problema, hindi yung tao. Kung ano yung makulit na espiritong naandun sa kanya, yun ang paalisin mo. Yun kasi ang tunay na problema. Spiritually, mga kapatid, faith-filled words shape spiritual atmosphere. Kapag ka po ang sinasalita po natin na spirit-filled word or what we call faith-filled words, especially when we are reading the Word of God, nagsiship po yung tinatawag nating spiritual atmosphere. So itigil na po yung reklamo. Sabi mo sa katabi mo, tigil na. Tigil na. Ulitin mo sa kanya, tigil na. Itigil na po ang panic. Sabi mo sa kanya, tigil uli. Itigil na po ang negativity. Sabi mo sa kanya, tigil ka. At itigil na po ang hopeless talk. Ay, naku, wala ng pag-asa. Ay, naku, wala ng aasahan. Ay, naku, walang mangyayari. Ito mismo ang nangyayari. Aalis na ako sa bansang ito. Wala itong future. Mga kapatid, stop hopeless talk. Kung ititigil mo yan at papalitan mo ng prayer, declaration of faith, and worship, and scripture-based confession, maniwala ka sa akin, makikita mo, mag-shift yung atmosphere. Mga kapatid, reminder sa ating lahat, don't describe the mountain. Don't describe your mountain. Command it. Utusan mo yung mountain. Tayo minsan na dinidescribe natin, ang laki-laki ko ng problema ko. Problema ko babayaran ganito. Sino dito yung mga bayarin? Ayan. O, salamat naman. Kaya mag-alala, ngayon pa lang, ibigyan na kayo ni Jesus ng pambayad. Kung hindi nagtaas ng kamay, sorry, madidelay kayo. Sige nga, palapakan niya natin ng Panginoon. This is the third faith that moves mountain, walks in complete trust. Walks in complete trust. Balikan natin, yung verse 23 to 24. Ang sabi niya, I tell you, if anyone says to this mountain, go,
throw yourselves into the sea. Tignan niyo po, kinukumand ni Jesus. Go, throw yourselves into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen. Ano sabi? It will be done for them. Therefore, I tell you, whatever you ask in your prayers, believe that you have received it, and it will be yours. What does the Bible says? Anong description ng sinasabi ng Bible? Does not doubt in his heart. Ano pa sabi diyan? Believes. Ano pa sabi diyan? He will have it, mga kapatid. The real enemy of faith is doubt. Ang tunay po na kalaban ng pananampalataya, yung alinlangan po natin. Ang tunay na hadlang sa ating pananampalataya, hindi yung laki ng problema, kundi yung lalim ng pagdududa. Yun ang kalaban mo. Yun din ang kalaban ko. Yung pagdududa. Walang question sa kapangyarihan ng Diyos. Makapangyarihan ng Diyos, amen? Walang duda, malaki ang problema. Pero yung laki ng problema, walang magagawa yan sa'yo. Wala. Kung meron kang buong pananampalataya, ito problema. Wala kang complete trust. At dahil wala kang complete trust, ang malaking problema ay yung lalim ng pagdududa. Ang doubt, sumisira ng confidence, mapatay ng hope, nagpapahina ng prayer life po natin. On the other hand, ang faith po ay hindi basta, hindi nagkukunwari. Faith is deciding to trust God kahit walang nakikitang ebidensya. Kahit parang hindi mo nakikita kung ano yung resulta, nagtitiwala ka pa din may mangyayari kasi alam ng Diyos, nakikita ng Diyos. It's like this, pag nakita mo, yung langit, cloudy, ibig bang sabihin nun, wala na yung araw? Hindi. Nagtitiwala ka pa rin sa likod ng cloud na yan na andoon ang araw. It's the same thing kapag may mga problema po tayo. Hindi ibig sabihin may problema ka, wala ang Diyos. Hindi po. Andun ang Diyos. At ang mga taong nagtitiwala na naandun ang Diyos, naniniwala sila may ginagawa ang Panginoon. Look at another biblical sample, di ba, si Abraham? Look at Romans chapter 4, verse 20 to 21. Ano ba ang pangako ng Diyos kay Abraham? Magkakaroon po siya, magiging ama siya ng nations. Di po ba? Ibig sabihin, magkakaroon siya ng maraming mga anak. Ano po bang sitwasyon nila ni Sarah? Matatanda na po sila. Matatanda na. And yet, anong pangako ng Panginoon? Sarah, no? Magkakaanak ka. Natawa si Sarah, sa edad ko pa naman ito. Magkakaanak pa ba ako? Hindi na nga ako dinaratnan. Parang imposible. Tapos sinabi ng Lord, tumawa ka, Sarah. Hindi po. Hindi po ako tumawa. Hindi, tumawa ka. Sabi ni Lord. Di ba kung minsan ganun po tayo? Yung mga pangako ng Panginoon sa banal na kasulatan, minsan natatawa tayo. It seems impossible para sa atin. And so, pag tinignan po natin to kay Abraham, wala tayong pinag-iba. Pero alam niyo po, ang kaibahan ni Abraham sa atin, he has a what we call complete trust in the Lord. Look at these verses. Romans chapter 4, verse 20 to 21. Yet, he did not waver. He did not waver through unbelief regarding the promise of God. He did not waver through unbelief regarding the promises of God or promise of God. Hindi daw po nag-alinlangan. Hindi po. Hindi siya nag-iba. Andun yung kanyang complete dependence and complete trust sa promise ni God. Sabi po rito, yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God, being fully persuaded that God, look at this, that God had power to do what He had promised. Pansinin niyo po, ito, kumbaga, walang biological evidence, walang medical possibility, walang logical explanation, pero He did not waver in unbelief. At dahil doon dumating yung pangako ng Diyos.
Tayo kung minsan gusto muna natin may paliwanag ang lahat eh. May mga bagay na beyond our explanation, beyond our understanding, pero sana po, pag Diyos ang nagsabi, magtiwala ka. Ayon sa pag-aaral, expectation strongly influence what we call outcome. Expectation strongly influences outcome. Ang tawag po dito, placebo effect. Yun ang tawag dito. So kung ano ang matibay na pinaniniwalaan mo, naaapektuhan yung pagtitiis mo o pagtsatsaga mo, naapektuhan yung perseverance, and even yung magiging result, naapektuhan yan nung ano po, nung iyong tinatawag na expectation. And spiritually, expectations releases divine intervention according to His plan. Expectation releases divine intervention according to His plan. So magtiwala sa salita ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, magtiwala ka sa Word ni God. Iyan, di ba? Amen? Amen po ba? When you pray, pray with expectation, hindi reservation. Pag nag-pray ka, maniwala ka sa sasagutan Diyos. Amen po ba? Hindi yung pag nag-pray ka, ano kaya? Parang hindi naman kasi sinasagot ni Lord. Huwag na nga. O kaya pag nag-pray ka, ba't ganun? Ang sagot ni Lord parang baliktad. O at least sumagot. At least sumagot. Ito ang tiyak. Pag nag-pray ka, ang Diyos sasagot. Sigurado yun. Kaya lang, yung sagot ni Lord, according to His plan. According to His will. Pero sumasagot ang Diyos. So pray with expectation. Pag nag-pray ka, sasagutin ko ng Panginoon according to His will. Mga kapatid, I want you to remember this. Faith that moves mountains requires three things. 1, right connection. 2, right confession. And 3, right conviction. Every person here, I believe, is facing some kind of mountain. Pero ngayon, sinasabi sa iyo ng Panginoon, sinasabi ni Jesus sa iyo ngayon personally, that mountain can move. That mountain can move. Sabi ni Jesus, that mountain can move. Pero hindi sa pamagitan ng lakas mo. Hindi sa pamagitan ng diskarte mo. Hindi sa pamagitan ng kakayanan mo. No. Hindi sa pamagitan ng alam mo. Hindi. That mountain can move by faith in God. Ang bundok na nasa harap mo ngayon, huwag mong takbuhan. Huwag kang tumakbo. Huwag kang magreklamo. Huwag kang sumuko. Instead, speak in faith. Speak in faith. Trust in God. Move your mountain. Speak to that mountain and speak in the name of Jesus and command that mountain by faith. By faith, command that mountain. And sabihin mo, move. Move. Alis ka. And by faith, sabi ni Jesus, without a doubt, walang alinlangan, walang anumang takot, ang sabi ni Jesus, that mountain will be moved. Let's come to the Lord in prayer. Can we lift our hands up in the air right now as we praise the Lord, as we pray to Him, our gracious and mighty God. Thank you for your word this morning that reminds us that you are the God who moves mountains, O Lord. Forgive us, Lord, for the times we chose fear instead of faith. We chose doubt instead of trust, and we complain instead of prayer. Today we bring before you every mountains in our lives, our struggles, our worries, our wounds, and even our challenges.
Teach us, O Lord, to trust you with all of our hearts, to speak words filled with faith, and to walk in obedience to your will. Replace, O Lord, replace our fear with courage, our doubt with hope, and our weaknesses with your strength. We declare that in your name, nothing is impossible. And by faith, we will see our mountains move. We commit our lives, our situation into your hands right now, right here. In the name of Jesus, we pray. And every child of God will say, Amen, Amen, and Amen. Come on, let's give God a round and a big applause. And everybody say, praise the Lord. God can move mountains. Everybody say, move. Everybody say, move. Everybody say, hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon one more time. I call it a praise and worship. Please remain standing and continue to meditate the word of the Lord in your heart. Here is where I lay it down, every burden, every crown.
Unang lahat ay mo tayo po ay sama-sama manalangin. Madakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa umagang ito, Lord. Sa katagumpay, Panginoon, gawain, O Lord. Salamat, Panginoon, sa bawat isa, O Lord, na patuloy niyo, Panginoon, binigyan ng buhay, kakasan, O Lord. Kahit sa umagang ito, O Lord, dahil sa iyong pagkakatawa, Panginoon, kami po, Panginoon, narito, O Lord, na sama-sama nagpupuri at nag-aalay na pagsama sa iyo, O Lord. Tunay nga po, Panginoon, na napakadakila mo, O Lord. At kayo po, Panginoon, ay tapat sa aming buhay, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, na hindi niyo kami, Panginoon, pinababayaan, O Lord. Na sa kabila ng aming mga pagkukulang, kahit kayo, Panginoon, hindi kayo nagkulang sa amin. Kahit napakabuti niyo po, Panginoon, karapat dapat ang purihin at sambahin, O Lord, sa aming buhay, Panginoon. Panginoon, kami po, Panginoon, ay humihingi, Panginoon, ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang sa iyo, O Lord, maging sa aming mga pagkakasala, O Lord, dahil sa aming mga kahinaan, O Lord. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy niyo kami, Panginoon, gabayan at tulungan na maisa pamuhit, Panginoon, ang iyong mga salita, O Lord, na aming naririnig. Lalo po, Panginoon, sa bagay ito, O Lord, na inihayag niyo po, Panginoon, yung mensahe, O Lord, na kung paano namin, Panginoon, haharapin na may pagtitiwala at may malakas na pananampalataya, Panginoon, ang problema na ito, Panginoon, pagkat kayo ang Diyos na maaalalay sa amin at tumutulong sa lahat ng mga problema, O Lord. Napakabuti niyo po, Panginoon. Panginoon, dalangin namin, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, sa aming pagsamantala magkaiwalay, Panginoon. Patuloy kami, Panginoon, na lumalapit sa iyo, O Lord. Ang iyong pag-iingat sa bawat isa, O Lord, na kung paano niyo kami, Panginoon, ingatan patungo sa bahay ito, O Lord. Ay siya rin pag-iingat ng aming iniingin sa inyo. Sa aming pag-uwi, Panginoon, samahan niyo kami, Panginoon, bawat isa, O Lord, na iligtas niyo sa aming pag-uwi ng kapahamakan, Panginoon. Dahil tigig, Panginoon, sa panibagong linggo na aming kakaharapin, Panginoon. Patuloy namin, Panginoon, sa iyo pinagtitiwala ang aming buhay, ang aming kaligtasan sa araw-araw, Panginoon. Patuloy ka namin, Panginoon, ng papupurihan at sasambihin, O Lord. Patuloy ka namin itataas sa aming buhay, O Lord. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Tagapin po natin ang pagpapala. Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan kumikilos sa atin. Sa Kanya nawa ang kaliwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng sanlilahi magpakailanman. Amen. Amen.